Meron kaming client ngayon, binalutan namin siya ng plastic. Itong ginagawa namin ay nilagyan namin siya ng kulay. At kung mapapansin nyo, yung electric fan ay nakalihis doon sa client upang maiwasang sumingaw yung tapang ng gamot. Ito nga pala yung target color na i-achieve po natin. Ito po yung pinili ng client at pinili ito ng asawa niya para sa kanya. O diba, ang sweet. Ito nga palang ginagawa namin ay client na namin dati. Naalala ko pa, nung hindi pa kami ni Ashley ay nagawa ko na siya. Napakatagal na panahon na, halos dekada na yung lumipas bago siya ulit nagpariban sa amin. Ang ipapagawa nga po pala niya ngayon ay color ribbon and Brazilian Botox. Ang tanong, pwede bang unahin ang kulay? Hindi ba ito masusunog o madadamage? Ang sagot, yes, pwede po, pero depende po sa gagawa. Ito nga yung pinaka-favorite kong proseso na ginagawa ko kapag ako ay nagre-ribbon. Mas gustong-gusto ko na inuuna yung color. Alam nyo po kung bakit? Dahil mas madali pong naluluto yung buhok at mas nakakatipid po kami sa gamot. Pero kailangan pa rin po nating pagkaingatan yung buhok ng client dahil kung hindi magiging tama ang proseso, delikado rin po ito. Yung nakikita nyo sa video yan, ang ginagawa ko, nagre-reapply po ako ng color. Tinatapalan ko po yung mga dark portion na hindi pa masyadong kinapitan ng kulay. Bago nga pala kami gumawa sa client ay naliligo muna kami o kaya naman pagkatapos namin applyan, tsaka pa lang kami maliligo. Itong nakikita nyo, ayan na po yung naging itsura niya after ko malagyan ulit ng gamot na pang kulay yung buhok ng client. Kung makikita nyo, may portion na makapal, may portion naman na manipis. Makikita nyo yung mga madidilaw na portion, hindi na po natin yan inulitan. Ito namang may mga makakapal na gamot. Kung nakikita nyo, ayan. Ayan po yung mga dinoblihan po natin ng gamot. Dahil ayan pa po yung mga portion na hindi pa masyadong kinakapitan ng kulay. Ito naman nakikita nyo, nakahiwalay na yan, na maliit na yan. Ayan po yung dati niyang kulay sa kanyang buhok nung hindi pa natin siya nilalapatan ng gamot. Ang history nga po pala ng buhok ng client, hindi naman siya ganong kakapalan pero buhagag siya at kulot doon sa bandang gitna hanggang dulo at meron din siyang previous color. Meron lang siya mga sobrang maninipis sa bandang dulo na tatanggalin natin mamaya at konting split end. Yung previous color niya ay konting-konti lang doon sa magkabilaan sa harap. Dumako naman tayo sa paglalagay po ng gamot na number 1, yung softening process. Kung mapapansin nyo, iba-iba rin po yung kapal at nipis ng pagpahid po namin dyan. Sisiguraduhin lang din po natin dito sa bandang harapan dahil marami po siyang maiikli na buhok. Tapos itong nasa gilid na yan, yung nakahiwalay na yan, ayan po ay babantayin dahil nandyan po yung dati niyang kulay at matingkad nga po ito. Hinuli po natin yan, binasahan natin ng konti ng tubig at nilagyan natin ng protection bago lagyan ng gamot. Pagkatapos nating balnawan, wet application nga po pala yung ginawa natin dyan. At dahil hindi naman kakapalan yung hibla niya at inuna natin yung color, kahit wet application po tayo, mabilis po itong maluluto. Kaya ang ginawa po natin, nagsagawa na po tayo ng NAT test kung saan aalamin po natin kung luto na yung buhok niya at pagka-check ko, chinek ko siya sa bandang ibabaw at chinek ko sa bandang ilalim at luto na nga yung buhok niya. Pero sinigurado pa rin natin na maluluto yung bandang harap dahil marami nga po itong maliliit na buhok, maikli at kulot po doon sa bandang harap. Kaya naman nilagyan po ulit natin ng gamot pero bagya ko po itong binasa para po hindi masunog yung buhok niya dahil maninipis nga po yung hibla ng buhok niya doon sa bandang harapan. Paplansyahin na po natin, ginamitan lang po natin siya ng pinakamababang init ng plancha. Nilagyan na po natin siya ng pangalawang gamot at binabaran na rin natin ng Brazilian Botox. After babaran, ito na yung naging resulta niya pagkatuyo. Kung makikita nyo, yung color na kuha natin and then flat na po siya, walang bakas po ng damage. Ayan po ay pinatuyo pa lang po, hindi po ginamitan ng roller brush, hindi pa po yan napaplansya. At syempre meron po siyang Brazilian Botox, paplansyahin po ulit natin yung client para po mas kumapit yung Brazilian Botox doon sa mga hibla ng buhok niya. Pero sa pinakamababang init lamang po ng plancha at isang hagod lang. At ito na po yung pinaka-final result. I-compare po natin. Napakaganda ng buhok niya, makintab. Ang pagbabasa nga po pala nito ay kahit kailan nyo po gusto, kahit 1, 2 o 3 araw. So bakit nga po pala sinasabi na 3 araw? Ang purpose lang po noon ay para po maglangis ang buhok. Pero kahit basain po natin yan ng kahit 1 araw lang, di po yun makakaapekto sa resulta ng buhok mo.